sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Ephraim Fahutagana, alas 4:10. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, 7 ng buwan ng Hulyo. Uy, good news mga kuya, ha? Presyo ng petroleum products may katiting na rollback bukas. Mga nanay at grupo ng mga kababaihan sumugod sa DA kinalampag sa mahal na presyo ng mga bilihin. Legislated wage hike bill. Apurahin maging batas kahit hindi sertipikadong urgent ng Pangulong Marcos. 38 lugar sa Luzon binaha, 82,000 residente apektado sanhi ng bagyong Bising at Habagat ayon yan sa OCD. Dalawang mangingisda mula sa Bataan biglang nawala sa karagatan. Pinaghahanap ngayon ng rescue team. Pagawaan ng bala sa Marikina City biglang sumabog. Allah. Naku, 3 ang sugatan. Iba pang lokasyon ng pinagtapunan ng missing sabungeros. Iniimbestigahan ng Philippine National Police. Lalaki kinaladkad ng tren sa Camarines Sur. Patay. Mga lalabag naman sa NCAP. Padadalhan ng text message o kaya ay email ng MMDA. Malawakang pagbaha sa Texas, USA. Walang namatay na Pinoy ayon yan sa DFA. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Sa ating mga motorista, ayan, baka nasa ipa yung gauge ninyo, ha? Ayan. Enough pa yan. Emeget na daw lakay. Emeget. Abay, good news sa mga motorista. Abay, merong katiting na rollback ng petroleum products sa bukas sa July 8. Batay sa inilabas na anunsyo ng mga oil companies, 70 centavos ang bawas sa kada litro ng gasolina. 80 centavos naman sa kerosene. At 10, Diyos ko naman, 10 centavos, walang hiya naman, ha? Pwede na daw 10 centavos, mga kuya, mga jeepney drivers, sa kada litro ng diesel, alang hiya naman, ha? Binabastos na tayo. Ang rollback ay bunsod daw ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran at maging ng pababang bentahan ng petroleum products sa world market. Diyos ko, 10 centavos. Nag-rollback pa kayo. Samantala, maaari nang makabili ng tig 20 pesos kada kilong bigas ang mga benepisyaryo ng food stamp program ng pamahalaan sa mga piling accredited retailers. Pinangunahan ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang food redemption activity
Para sa mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program o WGP sa Tondo, Manila, ngayong araw kung saan inilunsad din ang programang Benteng Bigas, meron na sa WGP. Sa ilalim nito, makabibili ng murang bigas sa mga WGP beneficiaries sa mga accredited supplier ng Department of Agriculture tulad ng Kadiwa Stores. Ayon kay Gatchalian, layunin ng programa na mga tiyak na ang 20 pesos kada kilong bigas ay mapakikinabangan ng mga pinakanangangailangan tulad ng mga benepisyaryo ng WGP. Sa kasalukuyan, nasa 300,000 ang benepisyaryo ng WGP at inaasahang aabot sa 750,000 ang mabebenepisyuhan ng programa pagsapit ng 2026. Samantala, ipinanawagan naman ng National Food Authority ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na ang Rice Tarification Law o RTL ang pangunahing dala ng pagbagsak ng buying price sa palay. Sa monitoring ng NFA, umaabot na sa 7 pesos kada kilo ang bentahan ng palay sa ilang bahagi ng Pilipinas. Samantalang dapat ay 20 pesos pataas. Narito si Administrator Lacson ng NFA. Talagang dapat hindi fully liberalized ang tingin natin, lalo na kapag panahon ng anihan, dapat wala muna. At yun naman yung na-propose ng NFA at DA sa Congress. Kaya lang, makapasa. Kaya lang po, kailangan maipasa muna ito at lahat po ng Senado at Kongreso ay umayon po rito. Sinabi pa ni Lacson na hindi sila buibili ng palay mula sa mga magsasaka ng mas mababa sa itinakda nilang floor price na 18 pesos sa fresa palay at 23 pesos sa 23 pesos sa dry palay. Pero nanatilian niyang problema ng NFA ang kakulangan sa pasilidad para mag-iimbaka ng palay. Kung kaya't limitado lamang ang kanilang bilhin na palay mula sa mga magsasaka. E di magtayo ng bodega. Samantala, sumugod sa tanggapan ng Department of Agriculture sa Quezon City ang ilang kababaihan, karamihan ay mga nanay mula sa grupong Gabriela, upang ipanawagan ang konkretong hakbang laban sa nararanasang krisis sa pagkain at kabuhayan. Bit-bit ang mga placard iginiit ng mga nagprotesta na lubha ng nakagugutom ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin, lalo na ang bigas na pangunahing pangangailangan sa bawat tahanan. Kinalampag din ng grupo ang Department of Agriculture na anilay palpak na polisiya na laging umaasa sa importasyon imbis na palakasin ang lokal na produksyon. Kasabay nito, muli nilang ipinanawagan ang pagtalikod sa Rice Tarification Law na anilay nagpabigat sa mga producer at nagpamahal sa mga presyo sa pamilihan. Madaliin naman ni Senator J.B. Ejercito ang mga kasamahang senador at ang kanilang mga counterpart sa Kamara upang agad ipasa ang panukalang batas para sa wage o legislated wage increase. Ayon kay Senator Ejercito, hindi na kailangan pang i-certify ito ng Pangulo o Malacanang bilang urgent bill dahil sa nakalipas na Kongreso ay nasa advanced stage na ito ng kanilang legislation at ilang hakbang na lamang ay dapat na naging batas. Paliwanag ng Senador, kumpleto na ang kanilang mga records at pag-aaral sa mga isinagawang hearing sa nakalipas na 19th Congress. Batay sa kanyang panukala, sinabi ni Senator Ejercito na gusto niyang 250 pesos ang dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa. Mas mataas ito sa 100 piso inaprubahan dati sa Senado at 200 piso naman sa Kamara de Representantes. Sa iba pang balita, binaha ang 38 lugar sa Luzon dahil sa mga pag-ulan na dala ng bagyong Bising at Habagat.
Ayon kay Office of Civil Defense Officer in Charge Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, wala namang naitalang nasawi o nawawala sa kabila ng mga pagbaha. Patuloy naman ang pagbabantay ng OCD sa sitwasyon sa Pangasinan sa posibleng pag-apaw ng Agno River. Sa update ng Pag-asa, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo, ngunit pinapalakas pa rin ito ang habagat na maaaring magdala ng mga pag-ulan. Umabot naman sa mahigit 82,000 katao ang naapektuhan ng pinagsamang bagyong Bising at hanging habagat. Batay sa datos ng National Disaster Risk and Reduction Management Council, umano sa 27,401 na families o 82,548 individuals ang naapektuhan. Sinalanta ng bagyo at sama ng panahon sa Ilocos, Central Luzon at Cordillera Region. Sa nasabing bilang, mahigit 1,000 pang pamilya ang nanunuluyan ngayon sa ilang evacuation centers. Habang 14 na kabahayan naman sa Cordillera Administrative Region ang nasira bunsod ng landslide dahil sa matinding pag-ulan. Patuloy naman ang monitoring at relief operations ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga sinalanta ng bagyong Bising at hanging habagat. Samantala, 2 mangingisda ang napaulat na nawawala matapos hindi makauwi mula sa pangingisda noon pang Sabado, 5 ng Hulyo sa bayan ng Orion sa Bataan. Kinilala ng Bataan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga nawawala na sina Crispin Mendoza, 70 taong gulang, at Rogelio Pascual, 71 taong gulang, kapwa residente ng Barangay Lusungan. Batay sa paunang ulat, naglayag ang 2 gamit ang maliit na motor bangka papuntang karagatang sakop ng Bulacan pero hindi na nakauwi at hindi na rin makontak. Nakapaglungsad na ng search and rescue operation ang mga otoridad para hanapin ang 2 mangingisda. Ibinunyag naman ni PNP Chief General Nicolas Torre III na meron pa silang ibang tinitignan lokasyon bukod sa Taal Lake na posibleng pinagtapunan sa bangkay ng mga nawawalang sabungero noong 2021. Sinabi ni General Torre na bago pa man lumantad sa media, matagal nang lumapit sa kanila ang whistleblower na si alias Totoy o Julie Dondon Patidongan sa tunay na buhay para maglabas ng kanyang mga nalalaman. Sa katunayan ay sinabi ni General Torre na siya mismo ay nagimbal sa tinawag niyang karumal-dumal na krimen na ginawa sa mga sabungero. Kabilang sa kanilang mga inaalam ay ang katotohanan na sinunog ang bangkay ng 34 na missing sabungeros. Narito si General Torre. Hindi na sa takalan ng disposal. So, pati ang ibang mga lugar na yun, ay tinitignan din natin. At before, syempre, ayaw natin i-play nga natin yung efforts. So, hindi natin sinasabi mo. So, now that you're asking this, you are looking into other places na posibleng disposal area ito. Mangyayari natin ang tuloy. Sa iba pang balita, nanawagan sila Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong na tuluyang ipagbawal ang lahat ng uri ng online gambling sa bansa dahil sa masamang epekto nito sa lipunan, partikular na sa kalusugan ng isip at adiksyon. Sa isang panayam, sinabi ni Adjong na kung nagawang ipasara ng gobyerno ang mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at iban ito, dapat din umanong gawin ito sa online gambling. Nababahala rin ang kongresista sa madaling pag-access ng mga kabataan sa online slots at betting games gamit lamang ang mga e-wallet app.
Kaya giit ni Adjong, nararapat lamang na gumamit ang pamahalaan ng mas mahigpit na polisiya upang pigilan ang lumalalang problema sa online sugal. Una rito, ilang panukala na ang inihain sa Kamara para sa 20th Congress na layong limitahan o ipagbawal ang access sa online gambling. Babalikan natin ilang pang detalye ng ating mga balita. Naku, yung mga lumalabag sa batas trapiko, ha? Ang mga lalabag daw o lumabag sa NCAP, no contact apprehension policy, abay ite-text na lang. Ayan. Na merong Paano violation. ka na-change ng number, Yun Lakay? lang, ha? Padadala na lamang daw ng text message o kaya ay email ng MMDA. Samantala, isang lalaki kinaladkad naman ng tren sa Camarines Sur. Diyos ko, nagkalasog-lasog ang katawan, patay. Samantala, yung paggawaan ng bala sa Marikina sa Arms Corps Global Defense, abay sumabog po ngayong hapon. At merong tatlong nasugatan. Samantala, isang 23 anyos na babae sa Pasay inaresto dahil sa tangkang pagbebenta ng kanyang isang buwang gulang na sanggol. Loko. Diyos ko, ha? Baby for sale. Oh, baby for sale. Sa halagang 100,000 pesos. Pambihirang ina ito. Oh. Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik. Sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Aba ko yung Lieutenant Colonel Larry Francisco. Ganap ng alas 4:26. H Break Time. Oras sa ganap ng alas 4:32. Sa detalye pa rin ng ating mga balita, 3 empleyado ng Arms Corps Global Defense Incorporated ang nasugatan matapos sumabog ang nasabing paggawaan ng bala kaninang alas 2:43 ng hapon. At nasa ating linya ang Police Chief ng Marikina City Police, si Police Colonel Marie Geoffrey Fernandez. Alamin nga natin kung sino itong mga nasugatan at critical ba ang kanilang kondisyon. Colonel Maria Geoffrey Fernandez, sir. Magandang hapon po sa inyo, Colonel. Magandang hapon po. Colonel Geoffrey Fernandez po. Ayan, Colonel Fernandez, sir. Ayan, ilan po ang nasugatan dito sa pagsabog at kumusta po ang kanilang kondisyon? Opo, sir. 3 po yung nasugatan. Mm-hmm. At accordingly, sir, ay may yung isa, yung tama niya yun sa kamay, then yung isa sa dibdib, yung isa sa may mata niya. Wow. Mm-hmm. At inaalam namin kung ano ng kalagayan doon. Nagpadala na ako ng investigador doon sa hospital na pinagtakbuhan. May naputulong pa raw ng kamay, Colonel Fernandez, sir? Opo, yan ang may naputulan ng kamay. Mm-hmm. Sino itong mga biktima, Colonel? May mga pangalan na po ba sila? May pangalan na po pero hindi pa na-inform yung kamag-anak kaya. Ay, ano kayang dahilan, sir? Ba't sumabog itong paggawaan ng bala sa Arms Corps? Sa initial pong report ng EOD, yung primer ay sumabog. Mm-hmm. Mm-hmm. Ano po yung primer na tinatawag, Colonel? Isa po yan sa component sa paggawa ng bala. Mm-hmm. Para makagawa ng bala. Ayan, marami po ba yun, Colonel? At bata ganun ang epekto? 3 ka agad yung tinamaan? Sabi po ng EOD, yung buo pa siya. Buong... So bloke pa siya, ganyan po ba, Colonel? Parang sa pagkakadescribe, ano pa siya? Hindi pa finished product. Ito ba yung primer? Ibig sabihin ba, Colonel? Ito yung... pulbura ba na inilalagay sa tingga ng bala o yung kapsula? Ganun po ba yan? Hindi siya yung pinakapulbura. Doon siya sa parting
yung pinapalo ng para Yung parang pinaka-shell na pinapalo ng hammer ng barel. Yun, yung pabilog doon. Ayan. So, may pulbura yun, Colonel. Ba't sumabog? Apo. Ano pong pinaka nag-ignite doon sa primer na yan para sa pagsabog niya? According po sa EOD, kasi yung katawan natin, pwedeng mag-cause ng pag-ignite. Di ba po kung minsan kung nagtatouch yung skin to skin, may minsan nag-i-spark, parang nakukuryente ka. Isa po yun sabi ng EOD. Wow, ayan na. Kaya ang sabi nila, kailangan muna yung kamay mo sa lupa. Kumbaga parang i-ground mo muna. Para walang pawis or walang... Para sa mga appliance lakay, di ba parang bigla kang makukuryente? Tama ba yun, Colonel? Yung bigla kang nakukuryente? Yun nga skin to skin, dalawa kayo. Minsan makukuryente sa katabi mo. Ayun. Ganun pala. Kasi yung katawan natin. Ganun pala ka-sensitive yun, Colonel, dahil lang doon sumabog. Yun po ang initially sa ng EOD. Nandun pa po yung EOD sa pinaka-site. So, maraming bala ba yung sumabog, Colonel Sir? Nasa box ba yan o paano yan? Ba't ganun kalakas yung impact? Yung primer pa po, yan po, sinecheck pa sa loob. Kung gaano karami po siya? Opo, yung pinaka-sentro mismo ng ng nangyari. Itong tatlong empleyado, sir, sila po ang gumagawa niya na sila lang bang tatlo ang nandun o meron pa po ibang mga empleyado na nakaligtas o nadaplisan or what? Ayun po ang alamin namin kasi nung dumating kami agad na idala sa ospital. Ayan na. Hindi na kami pinapasok doon sa Pero wala namang critical ang kalagayan na Colonel. I-check po namin doon sa sa hospital, pero kung natagalan pa yung yung naputulan ng kamay, baka na-lose blood pa. Wow. So, mag-aaral naman na itakbo. Butit na itakbo agad. Okay, Colonel Fernandez, sir. Maraming salamat po sa detalya, sa impormasyon. Thank you and good afternoon, Colonel Fernandez, sir. Salamat po at mabuhay po kayo. Mabuhay po. Mahabigan Police Colonel Geoffrey Fernandez, ang hepe ng Marikina City Police. Balikan natin ang detalye na ating mga balita. Makakatanggap daw ng text messages o kaya email alert ang mga motoristang lalabag sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Hindi ba padadala ng letter? Dati sulat ang pinapadala sa residente ng motorista Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, halos real-time ang pagpapadala ng text notification. Aba, talaga? Isang minuto makaraang ma-validate ng command center ang isang traffic violation. So pagka beating the red light ka, after 1 minute ba, Chairman, itetest ka agad yung motorista? Kasama pa rin sa abiso sa text o email ang mensaheng maaring i-verify na isang violator. Ang kanyang paglabag sa pamagitan ng May Huli Ka website application. Matandaang sa May Huli Ka, hihingin pa rin ang MB file number, motor vehicle file number na isang motorista para masiguro ang privacy nito. MV. Ayan, motor vehicle ba yan? Pahay pa ni Artes para iwas sa scam. Walang makitang mobile number ng sender ang makatanggap ng text at wala rin umanong ipapadalang link ang MMDA para sa dapat pagbayaran ng magiging traffic violation. Samantala, magbibigay na ng proteksyon ng Philippine National Police sa mga itatayong irigasyon ng gobyerno sa malalayong lugar. Ito'y sa bisa ng Memorandum of Understanding na nilagdaan ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at Engineer Eddie Guillen, Administrator ng National Irrigation Administration. Ayon kay Torre, partikular na tatao ang binuhay na Police sa Barangay program sa mga geographically isolated and disadvantaged area na karaniwan umanong may banta ng
conflict o kaguluhan. Paraan umano ito para maipakitang relevant ang PNP hanggang sa pagbabantay ng pagkain at tubig ng mga nakatira sa remote areas. Bago ang mga reports mula sa Malacanang, ano ang latest sa Malacanang, Miss Let? Standby Raymond mula sa Senado at Milky Regunan mula sa Kamara. Nasa ating linya ang isang winner natin. Winner nga ba? Masasagot ba niya ating mahirap na tanong? Sa ating kadikit promo winner, si Ferdy Domingo ng Calamba, Laguna. Ferdy, Kuya Ferdy, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sir. Ayan, anong sasakyan mong dinikitan ng DZRH sticker, Kuya? Dito po sa Kalamban, tricycle po, nabiyahe po ako. Tricycle. Ayan. Okay, Kuya, ang tanong po namin ay sa July 15, Ako ito na. yung kauna-unang himpilan ng radyo sa Pilipinas na nag-cover pa ng Death March. Ayan. Grabe. Nag-announce ng Fall of Bataan. At live pang narinig ang oath-taking ni President Manuel L. Quezon. Ayan. Pati surrender ng General Yamashita ng Japanese Imperial Army. Ayan. Dami namang natunghayan lakay. Siyempre, ayan. History yan, Miss Teya. Ang tanong ko, Kuya Ferdy, ano ang himpilan ng radyo na yan? DZRH po. Sigurado. Pilipinas. Ang galing-galing mo talaga, Kuya. Sure na siya lakay. Ayan, Kuya Ferdy, dahil magaling ka sa history. Ayan. May premyo kang 1,000 pesos, ha? Huwag mo ibaba ang linya, Kuya, ha? Baka mamaya kung saan may padala ang premyo mo, ha? Ma-return to sender. Yeah. Baka mamaya may padala sa MMDA yan, ha? Wag. Baka sabihin multa sa traffic violation. At bago ating mga reports, abay batiin mo natin na happy birthday. Si Mayor Ray Katakutan. Aba, Mayor Ray Katakutan, alaba tayo dyan. At binabati natin si Dr. Maria Mercedes Mercado. Binabati ni Martin, si Marian at Uping. At happy birthday din kay Mista. Kay Mr. Alan Quaton. Ayan, para sa mga nakilala kay Mr. Alan Quaton, birthday po niya ngayon. Binabati ng PMA Sandigan 82. Kay Donita Tapang, Kuyang Alex Madamba. Birthday mo pala, ha? Sabay pala kayo ni Kuyang J. Villamor. At Kuyang Colonel Remio Sedantor. Happy birthday pa kay Magda Gana. Kay Sister Marilu Villanueva. At kay sa kababata ni Manong Johnny, Don Pablo Ching, 96 years old, Miss Teya. Wow, bagets na bagets. Healthy. At batiin na rin natin na happy birthday si former Agriculture Secretary William Dar. Ayan. Nasaan ka na, Secretary William Dar? At congratulations kay Kuyang Jason Magtibay, ang newly obligated brother ng TM Calaw Masonic Lodge. At muli, paabot ng pakiramay, Miss Teya, sa pagyaw ni Manay Lolit Solis at sa Miyerkules na pala ang libing. Ayan. Nakikiramay po kami. Ano na? Nakikiramay lang. Ayan. Kasi di ba naging part din siya lakay ng DZRH? Ay, siya ang first showbiz reporter natin. Ayan. At Justice Sama Martires, kailan po ba talaga ang birthday po ninyo, ha? At happy birthday din kay Engineer Julio Herrera, presidente ng mga senior citizens sa Abukay, Bataan. Aba, Engineer Julio, alaba tayo dyan. Pero sagot na rin ni Kuyang Attorney Orlando din ng isang truck ng Emperador. Kadami naman niya. Sarap naman niya. Babalikan po natin lang pang detalye na ating mga balita. Pangulong Bongbong Marcos abay bukas daw sa plano ng Department of Foreign Affairs. Napatawan ng panibagong bis ang Department of Finance. Bukas sa plano ng Department of Finance, napatawan ng panibagong buwis
ang online gaming operators. Standby Raymond Dadpaas. Nako, nagkakasamaan na rin ng loob ang mga senador, ha? Ayawan na. Away-away na. Ayan. Dahil sa iba't iba nilang minamano kung sino ang magiging Senate President. Si Kala ko Senator solid lakay. hindi, hati eh. Ayan. At ang PNP may natukoy pang mga personalidad na maaari daw dawit sa missing sabongeros. Ang didalya po na mabalitang niya sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oy, good afternoon ating Aloha Francisco, Dr. Lina Laureta, abay at si Ronald, ano nga bang apelyido ni Ronald? Ayan. Abay, magandang hapon kay Ronald Bunus at maraming salamat po. Thank you. Ora, Sister L. Sister L Turer ba yan? Good morning, Lakay. Ayan, Alas 4:46 ng hapon. Justice Sama Martires, Kapitan Rex Kayanong. Alas 4:50. At hatawin natin ang mga report mula sa Malacanang. Ang Pangulong Bongbong Marcos bukas daw sa plano ng Department of Finance na patawan ng panibagong buwis ang online gaming operators. Abay, dapat nga triple yan eh. Ayan, 5 times. Ayan, ang taas. Ayan. Kaso lang kay paano pag na-cancel na? Stop na yung operation. Di mas okay. Ayan, kasi gaming ano yan eh. Ha? Dapat malaki ang buwis namang iyan. Kung pahihintulutan na magpalaro. RH14 Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay Mistea, ikinukonsidera ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mungkahi ng Department of Finance na patawad ng buwis at ang mga online gaming operator bilang bahagi ng hakbang para maresolba ang mga isyong kaakibat ng online gambling. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na batid ng Pangulo ang panganib ng pagkagumon sa online gaming kaya't hindi niya tinututulan ng panukala basta't may sapat na pag-aaral at konsultasyon ukol sa uri at saklaw ng buwis na ipapataw. Kasabay dito, mas paiigtingin din ng pamahalaan ang kampanya laban sa mga illegal at hindi rehistradong online gaming platforms. At bukas rin daw ang palasyo na pag-aralan ang panukalang total ban sa online gaming. Ayon kay Castro, lahat ng suggestion para limitahan ang epekto ng online gambling, lalo na sa mga nalululong dito, ay hindi tututulan ng Pangulo. Narito si Yusek Castro. Gusto natin limitahan ang itong klaseng mga pagsusugal at mabawasan ang mga gumon sa sugal. At ito po ay para sa taong bayan at ang lahat ng pwedeng suggestion at maaaring batas para ito ay masawata, hindi naman po yan tututulan ng ating Pangulo. Si PCO Undersecretary Claire Castro. Ito sila at Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Left. Samantala, mga magkakaibigang senador nagkakasamaan na ng loob dahil sa issue ng Senate presidency ayon yan kay Senator Mig Zubiri. I-detalye mo ang balita, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Aminado si Senador Juan Miguel Zubiri na nagkakasamaan na sila ng loob sa ilang kanilang mga kaibigang senador dahil sa issue ng Senate presidency para sa 20th Congress. Partikular na tinutukoy ni Zubiri ang grupo nila na kung tawagin ay mga seatmates. Ito'y kinabibilangan niya na Senador Sherwin Gatchalian, Senador Joel Villanueva, Senador J.B. Hercito, Senador Loren Legarda at dati sina Senador Grace Poe, Nancy Binay na ngayon ay mayor na ng Makati at si DepEd Secretary Sani Angara. Kwento ng senador ay magkakasama pa sila sa pagtitipon na ipinatawag ni Senador Legarda sa kanyang bahay. Dito niya ikinampanya si Senador Tito Soto bilang Senate President, ngunit wala siyang nakuha ang commitment mula sa kanila. Nagulat na lamang sila na ang ilan nilang mga ka-seatmates ay nasa grupo na ni Senate President Francis T. Escudero at may mga naipangako na sa kanilang posisyon at committee. Ang masaklap ay hindi sila kasama sa usapan at hanggang ngayon ay wala pang kumakausap sa kanila.
Sa ngayon ay solid na ang kanilang grupo na kung tawagin ay Veterans Bloc na kinabibilangan nina Senador Tito Soto, Senador Ping Lacson at Senador Loren Legarda. Nakahanda umano silang makipagdebate sa kahit kanino bilang kasapi ng minorya sa Senado. Narito si Senador Mig Zubiri. Wala na. Medyo masama ang loob namin kasi di sana naman kinausap din kami. Alam naman nila si Tito Sen yung unang namin. I've been telling them, okay ba kayo kay Tito Sen? Tahimik lang sila, quiet lang sila. Tapos mamaya-maya, may mga na pala sila, may mga decision na hindi naman kami sinama. Baka gusto nyo, sama-sama tayo na ito yung committees nyo, ganyan. Wala, hindi na kami kinakausap. So it's okay. Kaya nga, patay gutom na kami. Tayo dyan. Bahagi ng patay gutom. Kanina, Mayor. Ala ng committee chairmanship, ala pang budget. Yun na nga ang problema dito, Mayor. Pero idagdag ko na ito, Mayor, para dagdag doon. Dahil kanina, mayroon din kaming pahuling interview kasi ito kay Senate Pro Tempore Jingo Estrada. Kinumpirma niya na itong ilang mga committee chairmanship, Mayor, kung matutuloy na si Senate President Chis Escudero pa rin ang Senate President sa 20th Congress, ito yung ilang mga committee at posisyon, Mayor. Mananatili daw si Senator Jinggoy na pro tempore. At babalik na Senate Majority Leader si Senador Joel Villanueva. Ang mamumuno ng Senate Committee on Finance, Senator Sherwin Gatchalian. Sa Public Works ay si Senator Mark Villar. Sa Committee on Education, Senator Bam Aquino dahil matagal na naman daw niya itong advocacy. Agriculture, Senator Kiko Pangilinan. Senate Social Services, Senator Erwin Tulfo. At Blue Ribbon Committee, posibleng mapunta kay Senador Marcoleta. Yan pala mga pangako. Marcoleta, Blue Ribbon, malupit yan. Anyway, ilan ba yung veterans? Kokonti lang yata sila. Ano ba yung number? Sino ba yung at saka, lamang? Iba talaga pagka may, may ayuda. Ayan. Apat sila, Mayor, doon sa veterans. Veterans Senator Mix kanina, parang naawa ako kay Senador Risa. Sabi niya, bakit? Panay ang kampanya doon sa mga kakampi niya. Akala niya may dalawa siyang madadagdag sa minority. Yung pala, sumali sa majority. Si Senator Kiko at Senator Bam. Sumali daw sila sa majority at meron na silang committee chairmanship. Nako, may natural lang na magtatampo ang Senator Risa niyan. Sabagay, sabi naman ni Senator, in fairness naman kay Senator Mix kanina, sabi niya, I'm not speaking for in behalf of Senator Risa, pero willing yung Veterans Bloc na i-accommodate siya kung gusto niyang sumama sa amin. Veteran na rin naman si Senator Risa, di ba? So at least 5 na. Kaya ang sinasabi niya nga kasi, pwede naman silang magsama-sama dahil bagamat may mga una ng mga issues na hindi sila magkasundo, pero for transparency sa Senado, pwede silang magsama, pero maghiwa-hiwalay pagdating sa mga personal advocacy sa bawat senador. Okay lang ganyan. Basta panatilihan ang pagiging independent sa mga issues. Kung alin natin ang tama o mali. Ayan. Yung binanggit niya rin kanina tungkol sa pondo, Mayor, na hindi daw parehas. Ayan. Ang divide. Sabi mo na, prangkahan na, divide din naman yan Ba't hindi fair ang divide? Banking? Merong malalaki, may nagsosolo daw. Nagsosolot. Wala siyang binabanggit na pangalan at mga figures, pero yun yung kanyang pagkakabanggit. Funds are to be equally distributed. Yun ang pagkakabanggit niya kasi ano ba yung termino ng mga abogado na kumbaga pare-parehas lang naman tayo di ba yung ganon. Cuentas claras. Hindi uso yun, hindi uso. Hindi sumusunod dun sa usapan natin dati yung principle ng mga lions at saka lions sa kuting. Ayan. Bentahe talaga ang may hawak ng budget ng kwartada munit
ano yung kartada moneta? Ay bang tawag doon sa isa lalagyan ng pera? Ayan. Alkansya? Ano ba yung lakay? Alkansya, ano naman yun yung parang pitaka. Ayan. Ayan. Yun ang kwarta moneda. Ayan. Pati daw sa distribution ng staff mayor, hindi daw parehas. May bangking bingay mga kasama yan sa mga pinagkakatampuan nila ngayon. Titignan natin. Pero sabi naman niya, anything could still happen. Bagamat sinasabi na ng grupo ni Senator Cheese na super majority na daw yung kanila hawak na mga numero sa ngayon. Pero alam mo, in the long run, mas maganda rin yung ganyan, Raymond, ha? Kasi kung sila ay sama-sama, baka magkaroon ng conspiracy. At least may mga matitinding fiscalizer ngayon. Andyan ang Ping Lacson, Senator Soto, ayan, Mig Subiri, ayan, Risa Hontiveros, ayan, Senator Loren. Loren Legarda. Curious ako, Lakay. Yan ang pang check and balance. So, sino ngayon ang true minority and true opposition? Minority, yun na rin opposition, yung mga veterans. Yun na, okay. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Abangan natin. Ito si RH28, Raymond Adpaz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, PNP may mga natukoy pang personalidad na maaaring dawit sa missing sabongeros. I-detalye mong balita RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Mistea, maliban sa 15 pulis na nasa ilalim na ng restrictive custody sa Campo Crame, may iba pang personalidad na natukoy ang pulisya na maaaring sa mga PNP. Naku, anyari sa signal mo, Edniel. Ayan, ayusin mo na yung signal mo, Edniel. Babalikan ka namin. Inaresto naman isang 23 anyos na babae sa Pasay. Matapos nang ibenta ang kanyang 1 buwang gulang na sanggol sa online. Isang undercover na pulis mula sa PNP Women's and Children's Protection Center ang nagpanggap na nais ampunin ang sanggol. Agad umano nitong inaalok sa halagang 100,000 pesos. Ngunit nagkatawaran hanggang napababa ito sa 90,000 pesos. Ayon sa pulisya, idinahilan ng ina na kaya niya ipinagbibili ang kanyang sanggol ay dahil sa utang at kakulangan sa pera. Lalo't hindi pa siya nakabayad sa ospital kung saan siya nanganak. Diyos ko po, mahabagin yan, oo. Yan ang lumapit kay Mayor, Imelda Amy, Custodio tuloy. Calixto, ayan. Sa ngayon nanarap ang suspect sa kasong child abuse at human trafficking. At nasa kusodiya na rin ng DSWD ang sanggol na ibebenta sana ng nasabing nanay. Showbiz sa Mistea. Bini nagpasabog sa OPMCon 20. Teka muna, si Edniel muna. Ay, pala. Sige nga, balikan nga natin. PNP may mga natukoy pang personalidad na maaaring dawit sa missing sabongeros. Idatay mong balita RH52. Edniel Parrosa. Edniel. Maliban Lakay at Mistea, sa 15 pulis na nasa ilalim na ng restrictive custody sa Camp Crame, may iba pang personalidad na natukoy ang pulisya na maaaring sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Mismong si PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang nagsabing tukoy nila ang kinaroroonan ng mga hindi mo na pinangalan ng individual na nakakaladkad umano habang nagpapatuloy ang investigasyon. Paniguro ni Torre, handa silang tiktikan ang galaw ng mga nabanggit para sa mas mabilis na ikadarakip ng mga ito, oras na may maglabas na ng warrant of arrest kaugnay ng kaso. Pakinggan natin ang PNP Chief. Hindi tayo tumitigil sa 15. Okay? May iba pang mga personalities na na-identify as the investigation goes on. May mga information din tayo kung nasaan sila, tinitingnan natin, at kung kailangan silang i-surveillance pending the issuance of the warrant of arrest, we'll do it. Para pagdating ng warrant of arrest, hulihin na lang natin. Samantala, sinabi ni Torre na Lieutenant Colonel ang pinakamataas na ranggo sa 15 PNP personnel na nakapit ngayon sa National Headquarters habang ipapatuloy ang pagsiyasat pawang mga aktibo umano. Ang mga ito kasamang isang malapit ng magretiro habang 3 naman ang na-dismiss na.
Kabilang sa 15 ay naka-assign sa mga regional office, ilan ay sa Area Police Commando APCs at ilan naman ay nasa support unit. Ito si Edniel Porosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wow, merong kernel ha? Ayan. At kalulus-lus nga ang sinapit ng isang lalaki sa Libmanan na Camarines Sur. Matapos makaladkad ng tren ng Philippine National Railways. Ayon sa report ng pulisya, nakaladkad ng aabot sa 5 metro ang lalaki bago tuluyang tumigil ang tren. Sa kanya inaalam pa ng otoridad ang pagkakalanlan ng nasabing lalaking nasagasaan ng tren. Kalasog-lasog siguro ang katawan nito. Sa showbiz, Miss Thea. Bini nagpasabog sa OPMCon 2025. Nakipag-collab kay James Reid sa Philippine Arena. Idatay mo ang showbiz news na yan. Diyosa ng showbiz. Diyosa Cruzat. Diyosa. Miss Thea at Alakay, muling pinatunayan ng Nations Growth Group na Bini ang kanilang power at kasikatan sa OPMCon 2025 na ginanap sa Philippine Arena. Binuksan ng Bini ang grand music event kung saan nagsama-sama ang pinakamalalaking pangalan sa OPM. Sa unang pasok pa lang nila sa entablado, umalingaw-ngaw na agad ang sigawan ng Blooms. Kinanta ng grupo ang ilan sa kanilang biggest hits gaya ng Carrera, Cherry on Top at Pantropiko, kung saan nakisayaw at nakikanta ang buong crowd. Pero ang pinaka-ikinagulat ng lahat ay ang surprise collab nila kasama si James Reid na biglang lumitaw sa entablado para sa isang powerhouse number kasama ang Bini. Nagpasalamat naman ang group sa lahat ng sumugod sa Philippine Arena sa kabila ng malakas na ulan at alayo ng venue. Bukod sa Bini at kay James, kabilang din sa mga nagpasabog sa concert ang SB19, sina Flo G, Skastakli, G22, Kaya at Sanchez de Lola. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzata nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Josa Cruzata. At para sa mga nagtatago ng kanilang mga dollar dyan, inaamag na daw lakay. Ayan, sabi ng ating business correspondent, Mr. Michael is my guy. Nagsara ang palitan ng 56 pesos and 68 centavos per dollar. Nako, humihina ang piso natin last Friday, 56.40 ba? Humihina ng 28 centavos sa ating piso. At yan ang kabuuan natin palatuntuan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Susunod na mabalansyadong balita, Chairman of the Board, Henry Uri at Miss Kay, Karen Oyong. Oras, 5:06. Bye-bye. Ingat, stay safe.